katulad yan, yung sa bilyonaryo po na napanood ko kayo, talagang may kalabang kayo dun si Pupumalos, yung parang ano siya Majin Buu? Oo, parang political analyst daw siya Yung Pupumalos, yung parang nasa zoo. Majin Buu. Parang pinutasan na yung ilong niya. Basta babae, basta yun Yung tinatanong kayo kung nasa si Gutesa, pero kita niyo po yun tinatanong sa inyo kung nasa si Gutesa. Ano na naman kinalaman nyo doon kung nasa si Gutesa? But yung narrative nila na palabasin na palaging si Presidente ang may pasimuno, ginigipit ng Presidente. Anong masasabi? Yun naman ang linyahan. So, hindi pwedeng magmalinis doon. May mali siya yun. May mali siya yun. At considering na iba ang nagdala, kaya nga. Iba ang nag-prepare ng affidavit kasama. Kasama si Mike Defensor. Inamin naman to. Hindi naman nila makakilala to. Inamin to ni Mike Defensor. At dinawit niya pa si Senator Marcoleta. Magkakasama sila na tinulungan nilang gumawa ng affidavit. Tsaka Yusek, may bago lang yung interview ni Mike Defensor kay Boy Abunda. Lahat na daw ng Kongreso, dinamay niya na. Lahat daw ng Kongreso ay may 25%. As in lahat, pati DDS Congress. Para daw sa? Para daw sa kaya daw po nakalusot yung budget kasi nga yung dahil sa impeachment, nagbayad daw ng 25%. Dahil may 25% daw lahat. As in lahat sa Boy Abunda interview. Sususugan po, attorney. Baka naman nung panahon niya kay Gloria. Diba? Dahil congressista siya nung panahon ni Gloria. Oo. At di ba parang binabato sa kanya yung issue na nagdadala lagi ng false witness? Actually, hindi lang, di ba, nauna yung false witness, yung unang-una. I forgot the name And ito ngayon, siya naman nagreto nito kay Senator Marcoleta. Alam mo, sa totoo lang, pag napatunayan talaga, Yusik, na itong dinala ni Mike Defensor na state witness, sinungaling, damay dito si Senator Marcoleta. Baka naman si Senator Marcoleta nananahimik. Biglang di na lang itong taong to. Hindi natin alam. Pero para sa akin kasi, yung dalawa niya, parang riding in tandem yan Kasi, hindi totoo lang kinukumpara ko lang po kasi nung napabagsak yung ABS-CBN, sino po ba nagtulungan? Di ba? Silang dalawa. Kaya may nakaraan na sila So, sa mga ganyang bagay, madali silang mag-usap. At ngayon nga, si Gutesa, nababalitaan natin, nagtatago daw sa may piluka. Sino saan kaya yun? Nagtatago daw po sa may piluka na kumot. Kahit balibalik ka rin mo, yung piluka ng mag-ama, tingin ko hindi na magbabago yung paningin ng tao na yung pinaharap nila ay talagang walang kwenta. Di ba si Gutesa, Yusek, di ba? Bigla nilang nilitaw, pinagsalita, parang kagatin mo, tapos takbo ka na, bahala na kami. Parang yun na, gagamitin namin yan. Yung sinabi mo, kami na gagamit yan. Basta ikaw, tumakbo ka na, huwag ka na magpakita. Parang ganun lang. Parang ganun yung lumalabas kasi ang pinakahuling pang interview kay Mike Defensor, sinabi niya, alam niya yung whereabouts nung Gutesa di ba? Nasa mga kabaro niya daw. So in other words, bumaligtad raw, Yusek. Diba? Yung sa rally ng sinabi niya, Gutesa, naiintindihan ka namin, bumaligtad ka na. Diba? May video daw na bumaligtad na si Gutesa. Si Mike Defensor, hindi mo maintindihan to Iba-iba na yung kanilang pronouncement. Ang kailangan kasi dito sa bawat bintang, dapat magbigay ng ebidensya. Tulad niyan, sabi mo, Niolo, may 25% daw. Okay? O kung may alam na siya, kung may personal knowledge siya, magdemanda na siya. Magdemanda ka na. Alam mo na kung sino Kung totoo Pero kung di makakapagdemanda yan, wala. Chismis lang siya. Yusek, abogado ba si Mike Defensor? Parang, hindi naman po. Hindi ko alam Hindi ba, no? Hindi ko, sorry, talaga hindi ko alam. Ako rin, hindi ko alam kung abogado siya o Kaya siguro ganun siya. Mahirap ispilingin yung mga sinasabi. Minsan ganito, minsan ganyan, minsan ganun. Siguro ito yung strategy. Alam mo yung strategy na gagawa ng issue, palakihin, tapos walang ebidensya, pag-uusapan. So, ika-capture ngayon, gagrab ng mga baba sa nila, sa baba nila, para kumalat. So pag nag-spread ngayon to, yung mga tao na inosente, maaaring maniwala. Tapos pag hinanapan ng ebidensya, ibang issue ulit.
Tama. Diba? Ibang issue ulit. Papatayin na nila to, ibang issue. Yan. Yan ang mahirap sa inyo. Tinodo nyo eh. May defensor, Gutesa, Marcoleta, tinodo nyo. Saldi ko, tinodo nyo hanggang November 30. Ngayon, pagod kayo, no? Bibigyan pa rin presidente. Kakapagod, no? Sa bulsa, tsaka sa utak. May stress kayo. Malolo ko. Parang yung sinabi nga ni Yusek na napakinggan ko, yan sila, yung unang-unang labas ni Yusek Ler magtanim ng intriga. Tapos kahit walang ebidensya. Yun. Yun na nga sila. Hindi nila yung ma-refute. Oo nga. It was the former President Duterte who admitted that sa video. Na eksperto siya even before the time na siya ay prosecutor. Maggumawa ng intriga, magtanim ng ebidensya. Kung sanay na siya dito, imposible hindi niya ito ginagawa madalas. Correct. Para yung mga kritik niya, mapakulong niya. So, eto na. That's right. Yusek Ler in English that said that the ex-president admittedly, okay? And then the ex-president admitted that the housemate fingerprint, okay? Remember that. Don't you forget that. The ex-president said the housemate is fingerprint. Naintindihan ko yun. Pag-usapan natin. Etong issue ngayon ng mag-asawa, Yusek. Diskaya. Hindi, mag-asawa Sara Mans. Duterte tsaka Mans. Na di umano, meron daw pong sila yung utak sa pagpapasok ng 1.6 tons ng pinagbabawal po na gamot. Sa madaling salita, gamit na gamit to ng mga Duterte noon, shabu. So ngayon, maraming mga naririnig na tayo sa social media at meron na hong gumawa ng affidavit para po patunayan na totoo yung kanyang salaysay. At yung kanyang affidavit po ay totoo po, hindi po pineke. Pinanumpaan. Oo, pinanumpaan. Boss Mike, bago sagutin ni Attorney Claire yan, may tatanong lang ako. Sige. Attorney Claire, ano sa palagay mo ang stand ng Pangulo sa laban kontra droga? Patuloy ang paglaban. Nakita natin kung gaano ba karami ang nahuhuli. Pero walang pinapatay. Ang Pangulo, naniniwala siya sa due process. Pero may respeto sa human rights. Ilang rally na ang naganap. Minadinig ba kayo kay Pangulo? Karapatan nyo ang magsalita. Karapatan nyo ang magsalita at siya ay nakikinig. So ayaw niya ng mga tipong tokhang style na pag napagbintangan, sa lupa na ang... Pag naturo ka. sa lupa na. Ay, ito, sige, ito, ganyan. Yan na yun, wala na. Hindi ganon. Pero katulad niyan, yan ang stand ng ating presidente, may due process. Ano naman ang stand niya sa issue ng mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio? Na allegedly, kagaya sa tanong ni Boss Mike, allegedly na pinagbibintangan na di umano ay itinuturo na nagngangalang Ramil Madriaga. Ayan. Well, ang Pangulo naman kasi, kung may ebidensya, dapat tanggapin ang ebidensya. Pero hindi naman agad, ang Pangulo hindi naman to judgmental. Kung ano yung madinig. Diba? Sabi niya, ang pag-file ng kaso ay hindi pang optics lang. Tama. So, kung may ebidensya, at kung may magsasampa ng kaso, imbestigahan. Yun naman yung sa Pangulo Hindi siya yung tipong vindictive. Hindi siya ganun. Na pagka, kunyari, naging kaaway niya, parang yun ang sisira niya. Hindi ganun. Although yun ang ipinupukol sa kanya, yung pumupukol na ganun bintang, sila mismo ang vindictive.